Ang movie recap na ating itatampok ngayon ay ang X-Men Origins, Wolverine. Panuorin ang nakaraan ni Wolverine, ang malahayop at makapangyarihan na mutant na kilala sa totoong pangalan na si Logan. Abangan ang paglalakbay ng kanyang buhay mula sa pagiging simpleng tao hanggang sa pagiging isa sa pinakamatapang na miyembro ng X-Men. Sa Canada noong 1845, si Victor ay nasa isang silid na sinasamahan ang kanyang kapatid na si James na sakitin, pagkatapos ay pumasok si John Hallett upang tingnan kung ang lagnat ng kanyang anak ay bumaba na. Biglang sumulpot ang ama ni Victor sa pinto at nagsimulang tawagin si Elizabeth, ang ina ng bata. Pumunta si John doon upang ipagtanggol ang kanyang asawa ngunit siya ay nabaril. Nang makita ni James na nakahandusay na ang ama ay nanggalaiti siya sa galit at biglang may lumabas na sharp claws na gawa sa buto mula sa kanyang kamao. Pagkatapos ay inatake niya si Thomas Logan at tinusok ang tiyan. Bago namatay ang lalaki ay sinabi niya na siya talaga ang kanyang tunay na ama. Natakot naman si Elizabeth sa kanyang nakita kay James. Tumakbo si James pero hinabol siya ng kanyang kapatid na si Victor. Akala ni James ay maghihiganti si Victor sa pagkamatay na kanyang ama ngunit sinuportahan pa siya nito at silang dalawa ay magkasamang tumakbo. Mula sa araw na yon, ang dalawa ay hindi na nagkahiwalay at nakipaglaban sa ilang digmaan na magkasama na hindi namamatay kahit binomba pa. Si Victor ay isa ring mutant at ang malahayop niyang kapangyarihan ay nagbibigay sa kanya ng lakas at bilis na higit sa kaya ng normal na tao. Sa paglipas ng taon, si Victor ay naging masama at marahas na nananakit ng tao bilang kanyang kasiyahan. Ang kanyang kapatid na si Logan ay hindi sang-ayon sa kanyang pag-uugali na siyang pumipigil kay Victor. Pero sa tuwing napapalibutan siya ng mga sundalo sa laban ay lagi naman niyang sinasamahan ito, dahil sa desisyon niyang ito kasama siyang nasentensyahan ng kamatayan. Dahil sa hindi sila namamatay, sila ay ikinulong sa isang maliit na selda na panghabang buhay hanggang sa binisita sila ni Major William Stryker. Inalok sila ni Stryker na magtrabaho bilang mercenaries para makaalis sila sa pagkakulong. Sumakay sila sa eroplano papunta sa kanilang unang mission. Nakilala naman nila ang kapwa mercenaries, kasama dito si Wade Wilson na gumagamit ng espada. Siya ay isang perfect soldier, nasa kanya na lahat ng kailangang abilidad para magawa ang mission ngunit siya ay mahilig magsalita, na siyang ikinaiinis ng kanyang mga kasamahan. Ang team ay dumating na sa Nigeria, at tinapos naman ni Zero ang mga bantay gamit ang kanyang baril. Si Zero ay isang bihasa sa paggamit ng baril, kaya niyang tapusin ang target kahit sa malayo. Ang lalaki naman na nasa war tank ay tinapos ni Fred na may kakayahang tumanggap ng pagsabog na hindi nasasaktan. Tinakpan niya ang tank gamit ang kanyang kamay at sumabog ito. Ang boss ng mga kalaban ay nakita na paakyat na ang grupo ni Stryker gamit ang elevator. Kaya agad niyang pinatay ang power sa elevator, ngunit ginamit naman ni Bradley ang kanyang kapangyarihan para paganahin ang elevator. Ang mga alagad ng boss ay nakaposisyon na sa elevator at inaabangan na ang pagbukas ng pinto. Ngayon ay pagkakataon na ni Wade na gamitin ang kanyang kakayahan para sa kanyang team. Siya ang unang lumabas ng elevator at ginamit niya ang espada para maiwasan ang mga bala habang siya ay patungo sa boss. Itinumba niya ang lahat ng bumabaril hanggang sa wala nang nakatayo. Ang negosyanteng boss ay kinuha naman ang kanyang armas na nasa ilalim ng lamesa para may pangdepensa ngunit nag-teleport naman si John sa tabi niya at tinutukan siya nito. Ini-offer naman ng negosyanteng boss ang mga diamonds ngunit hindi naman ito ang ipinunta ni Stryker. Mas interesado siya sa kinaroroonan ng adamantium. Tinanong siya kung saan mahahanap at sinabi naman nito na makikita ito sa isang maliit na village na 3 araw ang layo mula sa lugar nila. Noong nasa lugar na sila, hinostage naman nila ang lahat ng villagers at tinanong ang village leader kung saan matatagpuan ang adamantium. Subalit tumanggi ang lalaki at hindi ito itinuro sapagkat ang bato daw ay sacred para sa kanila. Inutusan ni Stryker si Victor na tapusin na ang leader. Naging desperado naman na tumakas ang mga villagers. Si Logan ay hindi sang-ayon dito kaya pinigilan niya si Victor na pakawalan ang mga ito at nagdesisyon na siya na umalis sa grupo. Itinapon niya ang kanyang tag. Sinubukan naman siya ni Zero na pigilan siya ngunit nagpatuloy lang siya sa pag-alis dahil alam naman ni Logan na hindi nila siya kayang talunin sa laban. Makalipas ang 6 na taon at si Logan ay naninirahan na kasama ang asawa sa isang malayong bundok sa Canada. Namumuhay siya ng simpleng buhay at nagtatrabaho bilang lumberjack para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa mga panahon na iyon ay nagkawatak ang grupo ng mga mercenary ni Stryker. Si Bradley ay nasa amusement park sa kanyang tent at mayroong tsansa na makapanalo ng premyo kung mapapatay nila ang ilaw ngunit wala makagawa nito dahil ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan. Habang nagpapahinga nagkaroon naman siya ng panauhin na si Victor. Alam na din niya kung bakit andoon si Victor. Sinabi niya na wala siyang pinagsabihan tungkol sa nangyari.
Si Victor ay nagpunta sa kanya para siya ay tapusin dahil sa kanyang nalalaman. Ginamit ni Victor ang kanyang malalaking kuko at namatay si Bradley at lahat ng ilaw sa park ay namatay na din. Si Logan ay laging nababangungot sa tuwing gumigising siya ng umaga at sumisigaw na parang hayop at lumalabas ang kanyang claws na siyang ikinasusugat naman ni Kayla. Alam ni Kayla na marami ng masamang napagdaanan si Logan mula sa nakaraan kaya lagi siyang nababangungot. Sa sumunod na araw sa kanyang trabaho ay binisita siya ni Stryker na nag-offer sa kanya ng trabaho. Ngunit tumanggi si Logan at mas gusto na niya ang kanyang ginagawa. Sapagkat ngayon niya lang naranasang mamuhay ng normal, pinilit pa din siya ni Stryker at sinabing kailangan niya ang tulong ni Logan dahil si Bradley ay napaslang noong nakaraang 2 araw. Bago yun ay namatay din si Wade, sinabi niya na isa-isa nang napapatay ang nasa grupo. Sinabi naman ni Logan na kaya na niya ang sarili niya at umalis na si Logan. Bago umuwi ay sinundo niya si Kayla na isang teacher. Sa daan ay mayroon namang 2 lalaki na nakaharang sa kanilang daanan. Binusinahan ni Logan ang mga ito ngunit hindi naman sila pinansin. Lumabas na si Logan at naisip naman ni Kayla na lalala lang ang problema. Kinausap ni Logan ang lalaki na itabi ang sasakyan nila para makadaan sila. Ngunit sinubukan naman siyang atakehin ito. Nagpunta na si Kayla at hinawakan si Logan at ang lalaki at sinabi na padaanin sila. Agad namang itinabi ang sasakyan at na-impress naman si Logan sa kakayahan ni Kayla na manghikayat at umuwi na sila. Sa gabing iyon, si Kayla ay nagkwento kay Logan. Sinabi niya na maraming taon noon, ang buwan ay mayroong kasintahan na nagngangalang Kuwakuwaso. Namuhay sila sa spirit world at tuwing gabi ay namamasyal silang dalawa sa kalangitan subalit si Trickster isa sa mga spirits ay nagselos at sinabi kay Kuwakuwaso na ang moon ay nag-request ng flowers. Kaya sinabi niya kay Kuwakuwaso na magpunta sa Earth at pumitas ng roses. Ang hindi alam ni Kuwakuwaso na kapag umalis siya sa spirit world ay hindi na siya makakabalik. Mula noon, tuwing gabi ay lagi siyang nakatingin sa langit at nakikita ang moon na tinatawag siya ngunit hindi na niya ito mahahawakan. Pagkatapos may kwento ni Kayla ito ay sinabi niya na ang ibig sabihin ng Kuwakuwaso ay Wolverine. Pagkatapos niyang iwan ang asawa sa trabaho, si Kayla ay nagmaneho papunta ng school. Sa daan ay nakita niya si Victor, naamoy naman ni Logan si Victor kaya naglakad siya sa kagubatan hanggang sa nakita niya ang isang ulo ng hayop, tumakbo siya para hanapin si Kayla. Pagkarating sa sasakyan ay nakita niya ang bakas ng mga kuko katulad sa hayop, sumigaw siya at hinanap ulit si Kayla. Sa kagubatan ay nakita niya ang kanyang asawa na wala ng buhay. Nawala ng pag-asa si Logan dahil ang nag-iisang babae na minahal niya ay pinaslang ng kanyang kapatid. Hinanap ni Logan si Victor at nakita siya sa bar at si Victor ay hinihintay na siya at sinabing kinailangan niyang gawin yun para makuha niya ang kanyang atensyon. Naglaban sila at umatake si Victor ng buong lakas. Sa mga taon na namumuhay ng tahimik si Logan, si Victor naman ay nagsasanay para harapin siya, pero nagawa pa din ni Logan na lumaban. Pagkatapos matusok ng kuko ni Logan ay nagawa naman ni Victor na ihagis siya sa mga tumpok ng kahoy, ginamit niya ang mga kahoy at nadaganan si Logan. Pagkatapos ay inihagis siya sa isang tumatakbong truck, halos hindi na makatayo si Logan at inapakan pa ni Victor ang kanyang claws at naputol ito. Si Logan ay malubhang nasugatan at dinala siya sa emergency room at sinira na ang kanyang damit, ngunit naghilom naman agad ang sugat niya. Pagkagising niya ay galit na galit niyang tinanong ang doktor kung nasaan si Victor. Sa sandaling iyon ay dumating si Stryker at inatake at sinisi si Stryker sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sinabi naman ni Stryker na hindi niya alam na si Victor ang tumetapos sa mga dati niyang kasamahan. Gusto namang maghigante ni Logan ngunit sinabi naman ni Stryker na hindi niya pa kaya si Victor at matutulungan niya si Logan na matalo si Victor. Tinanggap niya ang offer at dinala na siya sa lab. Kinausap si Logan ni Dr. Carol at sinabing isipin niya ang tungkol sa bagay na napapilit siyang tanggapin ang experiment para makatulong na mabawasan ang sakit na mararanasan niya. Sinabi naman ni Logan na napagdaanan na niya ang malalang sitwasyon sa kanyang buhay. Sinabi naman ni Carol na mas malala pa ang kanyang mararanasan sa experiment, ipinangako naman ni Stryker na magiging indestructible siya. Sinabi din niya na sa tagal ng panahon ng kanyang paghahanap ay natagpuan din niya ang sangkap sa Africa. Mula sa metal na iyon ay nakagawa ang mga scientist ng metal alloy na napakatibay na kayang tumanggap ng kahit anong pag-atake. Ibinigay naman ni Stryker ang kanyang tag ngunit gusto ni Logan na palitan ito at gawing Wolverine ang pangalan niya sa tag. Nakipagkita na si Stryker sa iba pang miyembro ng American Army at sinabing magsisimula na ang paggawa sa kanilang Weapon X. Sinimulan na ang paglagay ng adamantium sa skeleton ni Logan at sumigaw si Logan sa sakit. Bumilis ang pagtibok ng puso niya at nag-alala naman si Stryker dahil nag-invest sila ng $500 million,
Huminto ang pagtibok ng puso ni Logan at inakalang patay na siya. Subalit bigla namang bumalik ang pagtibok ng puso ni Logan, at nakita ng scientist na tagumpay ang kanilang experiment. Nakagawa sila ng indestructible weapon. Sa pag-uusap nila Agent Zero, sinabi ni Stryker na plano nilang gamitin ang DNA ni Logan sa Weapon 11 at inutusan ang scientist na burahin ang kanyang memory. Ang hindi nila alam na si Logan ay narinig lahat ang kanilang pinag-usapan. Bumangon si Logan at inilabas ang kanyang adamantium claws. Sinubukan siyang pigilan ng mga bantay ngunit si Logan ay mas malakas na ngayon at hindi siya nasasaktan ng mga bala. Sinira niya ang pader at tumalon sa waterfalls. Ano ang masasabi nyo sa pelikulang ito? Kung may nais kayong ikomento ay mag-comment lang sa baba. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito ay maaaring paki-like and subscribe para sa marami pang movie recap Tagalog. Hanggang sa susunod, salamat sa panunod.